Ito na ang pinakahinihintay nating lahat. Ang unang laro ni Kai Sotto sa FIBA World Cup at makakatapat pa niya ang #1 overall pick ng NBA na si Karl Anthony Towns. Ito ang inabangan nating lahat na matchup dahil napakalaki ang at stake ng game na ito. Gilas versus Dominican Republic. Kai Sotto versus Karl Anthony Towns. The ultimate test sa lakas ni Kai Sotto kung saan siya pupulutin against a legit NBA superstar big man. Kakayanin kaya ni Kai Sotto ang lakas at galing ni Karl Anthony Towns? Well, realistically speaking, isa lang ang advantage ni Kai Sotto at ito ay ang kanyang height na 7'3". Pero it is not a guarantee that it will translate sa game. At sa lahat ng aspeto ng laro ay napakalayo pa ni Kai Sotto. In terms of overall basketball skills, power and experience, ay isang malaking mismatch ang tapatang Kai Sotto at Karl Anthony Towns. Napakagaling kasi nitong si Karl Anthony Towns, and in fact, offensively ay mas magaling pa itong si Karl Anthony Towns kay Nikola Jokic. So just figure it out kung gaano siya kagaling. Kaya I have fears na baka mapahiya dito sa matchup na ito si Kai Sotto. But I still have faith and confidence kung ano ang magagawa ni Kai Sotto. Although I am not expecting Kai Sotto to dominate, pero kahit maiskuran lang ni Kai Sotto si Karl Anthony Towns sa isang play at makakablock ng isang shot, ay okay na yan sa akin. As long as in the end, hindi tayo magmukhang kawawa against Dominican Republic, ay okay na yan. Huwag masyadong mag-expect ng malaki dahil the Dominican Republic is a powerhouse team. But wait, this Gilas team is no pushover. Meron tayong height, shooting, speed, at higit sa lahat, meron tayong Jordan Clarkson na pwedeng mag-explode ng 50 points in a game. As far as Kai Sotto is concerned, ay kailangan lang niya na makadunk sa umpisa upang gaganahan sa kanyang laro. At dito na papasok ang crowd na siguradong malaking tulong upang lalabas ang high-intensity game ni Kai Sotto. At sa palagay ko, kung ilalabas na lahat ni Kai Sotto, ay he has the tools to contain Karl Anthony Towns. Because Kai Sotto has the height, speed, and basketball IQ to defend and score against Karl Anthony Towns. This is the matchup we've been waiting for. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, hindi nauubusan ng kwento si Coach Po kung paano niya gustong maglaro sa PBA noon. May panahon noon na ang PBA ay isang pangarap na destinasyon, kahit para kay Coach Erik Spoelstra. From filling in the big shoes of the great Pat Riley to winning back-to-back NBA titles, Miami Heat tactician Coach Erik Spoelstra has come a long way in building an illustrious coaching resume. Itinuturing bilang isa sa mga top 15 coaches sa kasaysayan ng NBA. Hindi nauubusan ng kwento itong si Coach Po kung paano niya noon gustong maglaro sa PBA bilang isang professional player ng basketball. Growing up, my goal initially was to play in the PBA. That was always a dream of mine. My family would send me VHS tapes of PBA games. I saw that and how crazy the crowds were, and I thought, wow, I want to do that. At yan ang sabi ni Coach Po. At pagkatapos nito,
Sinubukan ni Coach Po ang kanyang kapalaran sa iba't ibang liga sa ibang bansa hanggang sa maunawaan niya lahat na dinadala na siya ng kanyang kapalaran sa South Beach at sa NBA. That was always a part of my plan. I ended up playing overseas for only a couple of years and eventually tried to play here, and then I got rerouted to Miami. Yan ang sabi ni Coach Eric Spoelstra. Si Coach Po ay kinuha ng Miami Heat noong 1995, hindi bilang isang reserve player o kasapi ng coaching staff, kundi bilang video coordinator ng koponan. Mula sa pagbabago ng mga tungkulin bilang scouting head at assistant coach, siya ay sa wakas ang naging tagapagmana ng trono ni Pat Riley bilang head coach noong 2008. Sa kanyang napatunayang tagumpay at haba ng panahon bilang isa sa mga pinakamahusay na coach, natuklasan ni Coach Po na siya ay nasa tamang lugar. Tinuturuan ang mga pinakasikat na bituin ngayon at ang mga rising stars of tomorrow ng NBA. Once we started going here with the NBA and doing camps and clinics, that's where I really wanted to be more involved in the grassroots level. Yan ang sabi ni Eric Spoelstra. At sinabi na ngayon ng dating coach ng Serbia na si Alexander Sasha Dordjevic na ang Gilas ay isang team to respect. Kung natandaan natin, sinabi noon ni Dordjevic na ang Gilas Pilipinas ay kulang sa kalidad o missing quality noong 2019 World Cup. Pero ngayon, nag-iiba na ang kanyang pananaw sa Gilas. At ang coach ng koponan ng China Basketball ay nagbigay pugay sa Gilas Pilipinas na inilarawan niya bilang isang athletic na koponan na may kinakailangang talento upang makipagtagisan sa kanilang kampanya sa FIBA World Cup. Sinabi ni Dordjevic na nakita niya ang kamakailang laro ng Gilas Pilipinas at naniniwala siya na ito ay ibang koponan mula sa koponang kanilang hinarap noong 2019 World Cup na siya rin ang head coach ng Serbia. They have built some athletic team, they're putting some size, their rotation of the bigs, and also with Jordan Clarkson, they have that needed talent with the ball that can resolve any kind of situation or any kind of tight games. Yan ang sabi ng 55-year-old coach in a media conference. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.